Kung ikaw ay isang SSS pensioner o may magulang, lolo, lola o mahal sa buhay na tumatanggap ng pensyon, napakahalaga ng update na ito para sa iyo. Dahil simula ngayong Setyembre 2026, opisyal ng kinumpirma ng Social Security System ang dagdag na 10% sa buwan ng pensyon. At ito ang pinakamagandang bahagi. Walang pantaas sa kontribusyon. Oo, tama ang narinig mo. Milyon-milyong pensioners sa Pilipinas ang makakatanggap ng mas mataas na buwanang pensyon nang hindi nagbabayad ng dagdag. Pero ito ang hindi pa rin lubos na nauunawaan ng marami. Hindi lahat ay malinaw kung sino ang kwalipikado, magkano ang eksaktong matatanggap, at ano ang mga nakatagong detalye sa likod ng pantaas na ito. Kaya sa video na ito, isa-isahin natin ang lahat, step by step. Siguraduhing panuurin hanggang dulo dahil ang ibabahagi namin sa huling bahagi ay maaari makaapekto sa halaga ng matatanggap mo sa hinaharap. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS at iba pang pension updates. Marami ang nagtatanong ngayon, ano nga ba talaga itong 10% na pagtaas sa SSS pension? At bakit ito nangyayari? Dahil para sa iba, parang bigla na lang itong lumitaw, na parang wala namang babala. Pero ang totoo, hindi ito basta-basta lang. Bahagi ito ng isang maingat na planong programa ng Social Security System na layong tulungan ang mga pensioner ng Pilipino sa paglipas ng panahon. Hindi lang minsanan, kundi tuloy-tuloy. Ang programang ito ay tinatawag na Multi-Year Pension Increase Plan at opisyal, itong nagsimula noong 2025. Sa halip na isang malaking dagdag agad-agad, pinili ng SSS na hatiin ito sa loob ng ilang taon. Bakit? Dahil mas sustainable ang ganitong paraan. Pinapayagan nitong unti-unting tumaas ang benepisyo habang nananatiling matatag ang pondo, at kasabay nito, natutulungan ang mga pensioner na makasabay sa patuloy na pagtaas ng gastos sa pamumuhay taon-taon. Ngayon, himayin natin ng masimple. Noong Setyembre 2025, naipatupad na ang unang pagtaas. Maraming pensioner ang nakapansin ng dagdag sa kanilang buwanang pensyon kahit hindi nila lubos na naintindihan kung saan ito nanggaling. Ngayon naman, sa Setyembre 2026, magaganap ang ikalawang pagtaas. Dito papasok ang kumpirmadong karagdagang 10% na dagdag. At sa Setyembre 2027, makukumpleto ang huling bahagi ng programa sa pamamagitan ng isa pang pantaas. Ibig sabihin, ang nakikita natin ngayon ay ang gitnang yugto ng isang 3-taong plano ng benepisyo. At napakahalagang maintindihan ito dahil nangangahulugan ito na ang pantaas sa 2026 ay hindi pa ang huli. May isa pang adjustment na darating sa susunod na taon. Ngayon, isa pang bagay na ikinakalito ng marami ay kung sino ba talaga ang makikinabang sa pagtaas na ito. Simple lang ang sagot, ang programang ito ay para sa mga retirement pensioner, mga disability pensioner, at mga survivor pensioner. Ngunit hindi pare-pareho ang porsyento na matatanggap ng lahat. Ang mga retirement at disability pensioner ay makakatanggap ng humigit kumulang 10% na dagdag kada taon. Samantalang ang mga survivor pensioner ay makakatanggap ng humigit kumulang 5% kada taon. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon dahil sa isang pumanaw na miyembro, bahagyang mas mababa ang iyong matatanggap. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas bawat taon. At narito ang isang mahalagang punto. Ang pagtaas na ito ay ginawa para tulungan ang mga pensioner sa tunay na hamon ng pang-araw-araw na buhay. Pinag-uusapan natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pagmamahal ng mga gamot, mas mataas na gasto sa transportasyon, at pang-araw-araw na gastusin na patuloy na tumataas. Para sa maraming senior, ang SSS pension ang pangunahing pinagkukunan nila ng kita. Kaya kahit maliit na dagdag ay may malaking epekto. Maaaring ibig sabihin nito ay mas kumpletong pambili ng gamot, sapat na budget para sa pagkain, o kaanting dagdag para sa pang-araw-araw na pangangailangan. At ito mismo ang layunin ng gobyerno na tugunan. Sa katunayan,
Milyon-milyong pensioner sa buong Pilipinas ang inaasahang makikinabang sa programang ito. Pinag-uusapan natin ang halos 4 na milyong individual na umaasa sa kanilang buwanang pensyon. Kaya hindi lang ito simpleng update, isa itong malawakang financial adjustment na direktang nakakaapekto sa malaking bahagi ng populasyon. Ngayon, narito ang isa pang mahalagang detalye na madalas nakakaligtaan. Ang pagtaas na ito ay hindi pare-pareho ang halaga. Ito ay nakabatay sa porsyento. Ibig sabihin, kung mas mataas ang kasalukuyan mong pensyon, mas mataas din ang dagdag na matatanggap mo. Kaya napakahalaga na maintindihan ang istruktura ng programang ito. Dahil kapag lubos mo itong naintindihan, maaari mong tantiyahin kung gaano kalaki ang magiging pagtaas ng iyong pensyon sa mga susunod na taon. At mas mahalaga pa, mas makakapaghanda ka para sa iyong mga gastusin sa hinaharap. Kaya sa susunod na bahagi, isa-isahin natin kung magkano nga ba ang maaari mong matanggap. Dahil dito na, lalo pang magiging interesante ang usapan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-inaabangan ng lahat. Magkano nga ba talaga ang matatanggap mo mula sa pagtaas na ito? Dahil ang marinig ang 10% increase ay maganda pakinggan. Pero ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito para sa buwanang pensyon mo? Gawin natin itong simple at praktikal. Ang pagtaas na ito ay nakabatay sa porsyento. Ibig sabihin, nakadepende ang matatanggap mong dagdag sa kasalukuyan mong buwanang pensyon. Kaya kung mas mababa ang pensyon mo, mas maliit din ang dagdag. At kung mas mataas ang pensyon mo, mas malaki rin ang madadagdag. Ngayon, dumaan tayo sa ilang totoong halimbawa para mas malinaw mong maintindihan. Kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng 2,000 pesos kada buwan, ang 10% na pagtaas ay katumbas ng dagdag na 200 pesos. Kaya ang bago mong buwanang pensyon ay magiging 2,200 pesos. Kung 5,000 naman ang pensyon mo, ang 10% ay magbibigay ng dagdag na 500 pesos. Kaya magiging 5,500 na ito. Kung 10,000 pesos ang pensyon mo, makakatanggap ka ng dagdag na 1,000 pesos. Kaya magiging 11,000 pesos na ang buwanang pensyon mo. Sa unang tingin, maari isipin ng iba, para hindi naman kalakihan ng dagdag. Pero ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi lang isang beses mangyayari ang pagtaas na ito. Ito ay patuloy na nadadagdagan sa paglipas ng panahon. Dahil bahagi ito ng multi-year program, taon-taon nadadagdagan ang iyong pensyon. At dito na nagiging mas makapangyarihan ang epekto, dahil ang pagtaas ay compounded. Ibig sabihin, ang bawat bagong dagdag ay ibinabase sa naitaas mo ng pensyon. Tingnan natin ang isang halimbawa para mas makita mo ang epekto. Halimbawa, ang orihinal mong pensyon ay 8,000 pesos. Noong 2025, nakatanggap ka ng unang 10% increase, kaya naging 8,800 ito. Ngayon, sa 2026, ang susunod na 10% ay hindi na ibabase sa 8,000 pesos, kundi sa 8,800 na. Kaya makakatanggap ka ng dagdag na 800 etatos ato. At magiging 9,680 pesos na ang kabuuang pensyon mo kada buwan. Pag-isipan mo yon sandali. Mula sa orihinal na 8,000 pesos, na yon ay kumikita ka na ng dagdag na 1,680 pesos bawat buwan. At hindi pa dyan nagtatapos. Dahil sa 2027, magkakaroon pa ulit ng panibagong pagtaas. Kaya patuloy na lalaki ang iyong pensyon. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa isang beses na dagdag lang. Dahil sa halip na isang fixed na halaga, unti-unti nitong pinapalago ang iyong pensyon sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang aspeto, ang range ng mga pensyon. Sa pangkalahatan, ang minimum na pensyon ay nasa 2,000 pesos. Maraming pensyoner ang tumatanggap ng 4,000 pesos hanggang 8,000 pesos. At ang iba, lalo na ang malalaking naghulog, ay tumatanggap ng 15,000 pesos
hanggang 24,000 pesos o higit pa. Kaya kung nasa mas mataas kang bracket, mas malaki rin ang magiging dagdag mo. Halimbawa, kung may tumatanggap ng 20,000 pesos kada buwan, ang 10% na pantaas ay katumbas ng dagdag na 2,000 pesos kada buwan. Malaki na yon. Ngayon, may isa pang mahalagang bagay na dapat mong maintindihan. Hindi lahat ng pensioner ay pareho ang mararamdamang epekto ng pantaas. Bakit? Dahil iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao. Para sa ilan, kahit dagdag na 200 pesos ay malaking tulong na sa pang-araw-araw na gastos. Para naman sa iba, lalo na ang may mga pangangailangang medical, bawat dagdag na piso ay napakahalaga. Kaya mahalaga ang pagtaas na ito, anuman ang halaga, dahil nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na suporta. Ngayon, isang tanong na madalas itanong ng marami. Automatiko ba itong ibibigay? Ang sagot ay oo. Hindi mo kailangang mag-apply. Kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap na ng SSS pension, automatikong makikita ang dagdag sa iyong buwanang pensyon kapag naipatupad na ito. Kaya hindi mo na kailangang mag-fill out ng forms, pumunta sa SSS office, o magsumite ng bagong requirements. Lahat ay ipoproseso na sa loob ng system. Isa pang mahalagang paalala, ang halaga ng iyong pensyon ay nakabatay sa iyong mga naging kontribusyon noon. Kaya kung mas malaki ang naihulog mo noong ikaw ay nagtatrabaho pa, mas mataas din ang iyong pensyon at ang dagdag na matatanggap mo. Ito ang dahilan kung bakit laging pinapayuhan ng mga financial experts ang mga manggagawa na panatilihing tuloy-tuloy ang kontribusyon at hanggat maaari ay maghulog sa mas mataas na bracket. Dahil direktang naaapektuhan nito ang iyong pensyon sa hinaharap. Kaya daya ng nakikita mo, ang 10% na pangtaas na ito ay hindi lang simpleng dagdag. Bahagi ito ng mas malaking sistema na layong unti-unting pataasin ang iyong buwanang kita. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na ikinagulat ng marami. Dahil kahit may mga pagtaas na ito, wala pa ring dagdag sa kontribusyon. Pero ang malaking tanong ay, paano ito nagiging posible? Himayin natin iyan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bahagi na ikinagulat ng marami. Dahil kapag tumataas ang benepisyo. Karamihan sa mga tao ay may inaasahang isang bagay, mas mataas na kontribusyon, pero sa pagkakataong ito, hindi yon mangyayari. Oo, tama ang narinig mo. Kahit may kumpirmadong 10% na pantaas sa pensyon ngayong Setyembre 2026, walang pantaas sa kontribusyon. Ibig sabihin, hindi kailangang magbayad ng mas mataas ang mga manggagawa. Hindi kailangang magdagdag ang mga employer at patuloy pa ring makakatanggap ng mas mataas na pensyon ang mga pensioner. Ngayon, natural lang na may isang mahalagang tanong. Paano ito naging posible? Dahil sa karamihan ng sistema, kapag tumataas ang benepisyo, tumataas din ang kontribusyon para mabalance ito. Pero sa kasong ito, ipinaliwanag ng Social Security System na nasa matibay na kalagayang pinansyal ang kanilang pondo sa kasalukuyan. Sa nakalipas na mga taon, napabuti ng SSS ang kanilang performance sa ilang mahahalagang aspeto. Kabilang dito ang pagtaas ng kabuuang assets, mas malakas na kita mula sa investments, mas maayos na koleksyon mula sa mga aktibong miyembro, at pagpapalawak ng saklaw ng membership. Pinagsama-sama, ang mga ito ay nagpalakas sa kabuuang kalagayang pinansyal ng pondo. Kaya sa halip na agad magtaas ng kontribusyon, ginagamit muna nila ang lakas na ito upang suportahan ang mga pensioner. At para sa milyon-milyong retirado, malaking ginhawa ito. Dahil aminin natin, maraming manggagawa ngayon ang nahihirapan na sa pang-araw-araw na gastusin. Kung madadagdagan pa ang kontribusyon, mas lalo itong magiging mabigat. Kaya ang desisyon na panatilihin ang kasalukuyang kontribusyon habang itinataas ang pensyon ay itinuturing ng marami bilang positibong hakbang. Pero himayin pa natin ito
dahil may isang mahalagang bagay kang dapat maintindihan. Kahit walang pantaas sa kontribusyon na yon, hindi ibig sabihin nito na walang hanggan ang pondo. Bawat pantaas ng pensyon ay may epekto. At isa sa mga epekto ng programang ito ay maaaring bahagyang mapabilis ang paggamit ng pondo ng SSS kumpara sa orihinal na inaasahan. Sa simpleng salita, maaaring mas mabilis maubos ang pondo kaysa sa dating projection. Ngayon, bago ka mag-alala, tinalakay na ito ng mga opisyal ng SSS. Ipinaliwanag nila na may mga hakbang silang ginagawa para mapanatiling sustainable ang pondo. Kabilang dito ang pagpapabuti ng compliance ng mga employer at miyembro, paghikayat ng mas maraming voluntary contributions, pagpapalawak ng coverage lalo na sa informal sector, at pagpapalakas ng investment strategies upang mas kumita ang pondo. Kaya kahit may epekto, may plano rin para mapangasiwaan ito. At mahalagang maintindihan ito dahil ang layunin ay hindi lang pataasin ang pensyon na yon, kundi tiyakin na ang mga susunod pang henerasyon ng pensyoner ay patuloy ding makakatanggap ng benepisyo. Ngayon, may isa pang anggulo na hindi gaanong napag-uusapan. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng dalawang mahalagang layunin. Sa isang banda, may pangangailangang tulungan ang kasalukuyang pensyoner, lalo na ang mga senior na umaasa sa kanilang buwanang pensyon para mabuhay. At sa kabilang banda, may responsibilidad na panatilihin ang pangmatagalang katatagan ng pondo. Kaya ang ginagawa ng SSS na yon ay paghahanap ng gitnang solusyon. Nagbibigay ng agarang tulong habang pinapanatili ang sustainability ng sistema. Ngayon, para sa mga pensyoner, malinaw ang epekto. Mas mataas ang matatanggap mong pera nang walang dagdag na gastos. Pero para sa mga aktibong miyembro, may mahalagang mensahe rin ito. Kahit walang pagtaas sa kontribusyon na yon, nakasalalay pa rin ang sistema sa tuloy-tuloy at tamang paghuhulog. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho pa, ito ay paalala kung gaano kahalaga ang iyong kontribusyon. Dahil ang hinuhulog mo ngayon, direktang makakaapekto sa matatanggap mo sa hinaharap. At hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong sistema. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin nito sa mga susunod na taon. Nakatakda na ang programang ito na magpatuloy hanggang 2027. Kaya sa ngayon, maaari mong asahan ang isa pang pantaas sa 2027, patuloy na pag-monitor sa performance ng pondo, at posibleng mga pagbabago depende sa kalagayan ng ekonomiya. Kaya kahit walang pagtaas sa kontribusyon na yon, hindi ibig sabihin na hindi na ito mangyayari kailanman. Maaaring magbago ang mga patakaran based sa inflation, kalagayan ng ekonomiya, at estado ng pondo. Pero sa ngayon, malinaw ang focus. Tulungan ang mga pensyoner, taasan ang benepisyo, at iwasan ang dagdag na pasanin sa mga manggagawa. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng update na ito. Dahil ipinapakita nito na, sa ngayon, gumagana ang sistema para sa kapakinabangan ng parehong pensyoner at contributor. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon, magandang balita ito. Kung ikaw naman ay patuloy na naghuhulog, ito ay isang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Dahil ang pang-unawa sa sistema ay makakatulong sa mas maayos mong paghahanda para sa iyong kinabukasan. At sa mga panahong tulad nito, ang tamang impormasyon ay kapangyarihan.